Dahil sa isang lindol, parehong nawalan ng tirahan ang isang mayaman na babae at ang mahirap na tenant niya. Sa evacuation center, natutunan nilang hindi lang pala sila magkaibang mundo, kundi dalawang pusong sabay na bumibilis ang tibok. Si Rufy, ang anak ng may-ari ng malaking bahay sa San Juan, Metro Manila, ay sanay sa marangyang pamumuhay. Lahat ng bagay ay may kasamang assistant, planner, at schedule. Samantalang si Casey, ang tenant nila sa maliit na apartment sa likod ng bahay, ay sanay sa instant noodles, overtime sa call center, at second-hand na damit. Magkaibang-magkaiba sila. Halos hindi nga sila nag-uusap, kahit magkasama lang sila sa iisang compound. Ngunit isang gabi ng Biyernes, habang pareho silang nasa kani-kanilang unit, lumindol. Malakas, umuugong ang lupa. Nagtilian ang mga tao. Tumakbo si Rufy nang nakapaa. Dala lang ang phone, habang si Casey ay tumakbo na dala ang backpack niya at hawak ang pusa niyang si Mochi. Pagdating nila sa bakuran, sabay silang napatingin sa gumuguhong pader ng bahay. Boom! Wasak. Pareho silang natulala. Niyakap ni Casey ang pusa. Si Rufy naman ay nanginginig. Wala silang nasabi. Tanging mga mata lang nila ang nag-uusap. Parehong nawalan ng tahanan. Parehong di alam kung saan pupunta. Kinabukasan, lumipat silang dalawa sa evacuation center. Isang covered court na puno ng banig, kulambo at pagod na mga tao. Magkatabing kutsyon lang ang naibigay sa kanila. No choice, ani Casey. Mukhang iisang bubong na naman tayo. Literal this time, ani Rufy. Pero sa likod ng sarcasm, naroon ang awkward, nakabang, hindi maipaliwanag. Kasi gabi-gabi, bago matulog, naririnig ni Rufy ang mahinang himig ng pagkanta ni Casey para kay Mochi. Si Casey naman, hindi maalis ang tingin sa maayos na pagkakaayos ng buhok ni Rufy kahit walang salamin. Sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata, may kumikirot sa dibdib. Kakaiba, parang may simula. Mainit sa evacuation center, siksikan, mabaho, pero sa gitna ng lahat, may laging masarap na tawa, si Casey. Lagi siyang may dalang jokes, food, o pamaypay para kay Rufy. Sa isang hapon, sabay silang naligo, nagtatawanan, habang nagtutulungan sa pagsashampoo. Hindi ko na-expect na makikita kita ng ganito ka-raw, sabi ni Rufy. Raw? Nakangiting sagot ni Casey. Pang sashimi? Tumawa si Rufy. Baliw ka talaga. Sa tawa, may ngiti. Sa ngiti, may titig. At sa titig, may pagtibok. Isang gabi, habang patulog na ang lahat, nag-brown out. Tahimik ang paligid. Nasa iisang kutsyon sila. Magkatabi, si Mochi ay nasa paanan. Naiinis ako, ani Rufy, pabulong. Kasi mas gusto ko pa yata to, kaysa sa mansyon. Bakit naman? Tanong ni Casey, nakatagilid sa kanya. Dahil nandito ka, sagot ni Rufy. Hindi agad nakasagot si Casey. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa kutsyon. Rufy? May dumaos-dos na daliri sa pisngi ni Rufy. Shh! Huwag kang magsalita. At sa gitna ng dilim, ang mga labi nila ay nagdagpo. Banayad sa una, sabik sa pangalawa, at buong puso sa ikatlo. Ang halik ay parang sagot sa matagal ng tanong. Kinabukasan, may awkward silence. Hindi alam ni Rufy kung lalapitan si Casey. Pero bago pa siya makaisip ng excuse, nilapitan siya ni Casey at ibinilong sa kanya.
Gusto kita, Rufi. Bago pa siya makasagot, dumaan ang isang relief volunteer. Ma'am Rufi, may tumawag po mula sa insurance. Maayos na po ang bahay niyo. Pwede na kayong bumalik. Ngumiti si Casey. Ayun, end of temporary romance. Hindi. Sabay hawak ni Rufi sa kamay niya. Gusto ko, permanent na. Gabi ng Sabado, bumalik si Rufi. Pero hindi na sa bahay niya, kundi sa evacuation center. Bitbit niya ang isang malaking tent. Para sa ating dalawa lang. May fairy lights pa. Pinakita niya kay Casey. Nagkatinginan sila, parang eksena sa pelikula. Ilaw ang buwan, hangin ng gabi, mga taong natutulog sa paligid. Pero silang dalawa lang ang buhay sa gabing iyon. Sa loob ng tent, nakayakap si Rufi kay Casey. Paunti-unti ang halik sa noo, sa pisngi, sa lieg. Okay lang ba? Bulong niya. Matagal ko nang hinihintay. Sagot ni Casey bago muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas malalim, mas totoo. Ang mga halik ay dahan-dahan. Tila sinasamba ang bawat pulgada ng balat. Ang mga yakap ay hindi lang init, kundi katiyakan. Hindi kailangan ng kama, ng aircon, ng mamahaling kobrekama. Ang kailangan lang nila ay ang isa't isa. 2 linggo matapos ang lindol, pareho na silang may tirahan. Pero ang pinili nilang tirahan, isang studio apartment sa Cubao. Magkasama, iisang kama, iisang kusina, iisang shower. Umalis na si Rufi sa mansyon. Sabi niya, mas at home ang lugar kung nandoon ang taong mahal niya. Si Casey naman, hindi na kailangan tumawag ng landlord. Kasi ang landlord niya ngayon, si Rufi. Pero hindi na mayabang, kundi mapagmahal, maunawain, at sobrang in love. Sa huling eksena, nasa kusina silang dalawa. Si Casey ang nagluluto ng spaghetti. Si Rufi naman ay naka-apron. Naglalagay ng wine glasses. Babe, tawag ni Casey. I love you. Napangiti si Rufi. Lumapit siya at hinalikan si Casey sa labi. I love you more. And this time, wala nang lindol ang kayang gumiba nito. Sa ilalim ng iisang bubong, 2 pusong pinagtagpo ng trahedya. 2 mundong naging isa sa ngalan ng pag-ibig. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!